ng Fire Prevention Month next year, dapat marunong na po kayo gumamit ng fire extinguisher. Kapag hindi po marunong, ma'am, ano pong gagawin? Ano po ang pinakamasama? Ang nangyari, lumabas, tinakbuhan yung apoy sa loob ng store. Pagbalik, abo na yung store. Huwag naman po sanang ganun yung mangyari. Kaya dapat po marunong po tayong lahat gumamit ng fire extinguisher. At ang pinakamasama, ang nangyari ay nag-like pa sa FB habang nasusunog yung store. Huwag naman po sanang ganon. Ano po? Palagi lang po tandaan yung pass, actually nadagdagan na yan ng T kasi dinagdagan ng BFP. Yung T is twist kasi naglagay sila ng mga pin or seal. So twist, pull, aim, squeeze, and sweep. So ito po yung recommend namin na fire extinguisher sa kitchen area. Yan po ay design talaga para sa oil fire, yung type K. Lahat na po ba meron type K sa store? Mahalaga po din yan. Dapat hindi po yan pinatago sa cabinet. Dapat po yan ay visible. Kasi baka mamaya kung kailan gagamitin, naghahanapan. Mga fire safety lang po ito sa inyo. So mga do's and don'ts. So refresh din lang po ito. Using all electric lighter for igniting the stove. So isa po yan. Marami naman po dito sa sa mga hardware. Hindi na lang po tayo. Escape route. Si mall naman meron namang escape route. Actually, hindi lang po yung ginagamit sa mga fire incident. Ginagamit din po yan sa earthquake drill, etc. So meron din po yan si mall. Using type A fire extinguisher, sabi ko nga kanina, ito po yung recommend namin. Using thermostat controller dun sa mga fryer, actually, ang nausunog talaga palagi, yung may mga mantika at yung mga cooking equipments ninyo na ganito, yung mga defective yung thermostat, hindi na nakokontrol yung oil, tumataas yung temperatura, hindi aware si crew. So yun po talaga yung una-unang nagkakaroon ng fire incident. So palagi po natin yan ipa-maintenance at least quarterly, 4 times a year. Ngayon, kung anticipate ninyo yung mga fryer ninyo, hindi pa na may maintenance, magpa-PM na po tayo dun sa inyong in-house contractor. Always clean bubble filter after operation. Test exhaust blower. Check po ng kitchen hood and gutter tsaka dun sa mga drip oils. Grilling area should be equipped by spark arrestor. Yun nga po yung kanina dun sa mga grill activity. So ito naman po yung hindi dapat gawin during operation. Do not operate exhaust system with misaligned or gaps sa bubble filter. Mahalaga po talaga yan. Keep dishes towel, pot holder, and other paper towels away from the stove. So, iniinas lang po talaga pagdating dun sa cooking activity. Don't stock fire combustible materials above ceiling. So, isa po yan. Ito palagi, never leave cooking food unattended. Palagi to, kung kaya nyo naman patayin bago kayo umalis, magbabangko, mag-isiya, etc., patayin nyo na lang po. Don't use substandard materials for flexible double connectors, squealiness, so bawal din po yan. Don't install electrical wirings inside the kitchen hood. Removable filter, so incomplete, bawal din po yan. Don't throw water on a fire. Ito kalimitan, nagpapanik. So hindi po sagot yung tubig sa oil fire. Baka lalo lang po lumaki. Don't use paper or fibrous materials ignite in a gas stove. So, yung mga old school na mga tissue newspaper para lang mag-ignite ng gas stove, so hindi na po yan. Pwede. I-flash ko lang po yung number. Nung number ko po yan, number ng leadman and yung manager po ng rectification team.